Clarence's point of view. Sofia? Naparunok ako nang tawagin ko ang pangalan ni Sofia. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, ngayon lamang ako nagkalakas ng loob tumawag sa kanya. Ang direktang kausapin siya. Batid kong maging siya nagulat nang marinig ang boses ko. Alam ko, hindi niya inaasahan ang pagtawag kong yon, but I don't have a choice. Kailangan ko tong gawin para kay Benedicto dahil kung hindi, he might die. Muli akong humugot ng lakas ng loob para magsalita. I need you here. Natigilan ako sa sariling pakiusap. Gusto kong suntukin ang sarili ko dahil hanggang ngayon, sa maraming taong nakalipas, ganun pa rin ako sa kanya. I mean, I need you here for your brother. He's not in good shape. Habang nagsasalita ako, para bang tinatambol ang puso ko sa kaba, lalo na't hindi naman lamang siya tumutugon sa mga sinasabi ko. Soon, I will go home right away. Yun lang, at binaba niya na ang tawag pagkatapos ng katagang yon. Walang bakit, walang paano, walang hininging paliwanag, basta uuwi siya, yun lang. Bumuga ako ng hangin habang nakatitig sa telepono ko. We are both awkward to each other. Magaling lamang talaga siyang umarte kapag nasa harapan ng ibang tao dahil nagagawa niya akong harapin na parang walang nangyari sa aming dalawa noon. Sa bagay, hindi siya tatawaging superstar ng kanyang henerasyon noon kung hindi siya ganon kagaling umarte. She's one of the best on her craft, bagay na maging sa harapan ng iba, nagagawa niyang umarte ng walang nakakahalata kung ano ang totoo at hindi. Ginagawa niya rin yon kapag nakaharap siya sa akin. Pero ang totoo, isang lihim ang bumabalot sa pagitan namin. Na hanggang ngayon walang ibang nakakaalam kung hindi kami lamang na dalawa. I made sure that she was safe when they arrived. Gaya nung huling uwi niya, she hid herself well, wearing a mask and a thick glasses. Ngumiti siya sa akin, tumingin sa mga mata ko, pero may alinlangan doon, may awkwardness. Nakarap kasi ang anak niya kaya kailangan niyang umarte na maayos kami. Ihahatid muna natin si Ethan sa mansyon. Utos niya sa akin. Tumango ako. Napatingin sa batang karga niya. Walang nakakaalam ng pagkatao ng ama ng anak ni Sofia kung hindi ako lamang. Alam ni Sofia yon kaya gano'n na lamang siya kaiwas sa akin. Iwas na mapag-usapan ng tungkol sa totoong nangyari at totoong dahilan kung bakit siya umalis sa pagiging artista at hanggang ngayon nagtatago pa rin siya sa minahal niyang trabaho. Ano ba talaga ang nangyari? She asked after we dropped Ethan. Kasalukuyan na kaming bumabiyahe papunta sa bahay ni Benedicto. I told her everything, lahat. Wala akong nilihim maliging ang kalagayan ni Angelina. Hindi siya nagsalita na para bang dinadigest niya ang lahat ng sinasabi ko. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan nang makarating kami sa bahay ni Benedicto. Di niya hinintay pagbuksan ko siya. Patakbo niyang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. I know, Benedicto is still mad at me. At araw-araw kong haharapin ang konsekwensya ng naging kilos ko, yung ginagawa kong pagpapatakas kay Angelina. Thank you for calling me right away. Bumaling ako kay Sofia na nasa tabi ko. Nasa labas kami ng emergency room kung saan dinala si Benedicto. Hindi ko alam na ganito pala kahina si Benedicto. Akala ko nakita ko na ang pinakamalalim at pinakamadilim na mundo na kinaharap niya. Pero may mas didilim pa pala doon. May mas hihila pa pala sa kanya sa labis na kalungkutan. Napakuyom ako nang maringgan siya ng paggaralgal ng boses, pero nanatili akong hindi kumikilos, maging siya. Hindi niya ako magawang balingan ng tingin. I thought those hardships made him stronger, na hindi siya matitibag ni numan. Nakalimutan kong tao lang din palang kapatid ko, taong nasasaktan at nagmamahal. Humikbi siya. Nang marinig ko yon, mas lalo kong ipinako sa kinaroroonan. Hindi makagalaw para aluin siya at tamayan. Dahil sinabi ko sa sarili ko na wala akong karapatan na hawakan siya dahil tinanggalan niya ako ng karapatan para gawin yon. Maraming nangyari, maraming pagbabago. Benedicto appointed me as the COO dahil hindi niya daw kayang patakbuhin ang kumpanya sa kalagayan niya. He started talking to me pero dahil lang sa kalagayan ng kumpanya at mga proyekto. Kaya isang gabi, nagulat ako dahil tumawag siya sa akin. Can you join me? I need someone to talk to. Dali-dali akong pinuntahan siya sa bahay niya. There I saw him in the bar area. Umiinom. Nang makita ko, ngumiti siya at tinaya ako. I saw one bottle done already. Nag-uumpisa na naman siya ng isa pa.
Tumabi ako sa kanya. Nang bigyan niya ako ng basong may lamang alak, kinuha ko yon at tinungga. Ganon din ang ginawa niya. I am not a drinker. Nagsimula yon 8 years ago. May alaalang gusto kong kalimutan dahil sa alak. If I'm not drunk before, hindi sana tinalikuran ni Sofia ang minahal niyang buhay bilang artista. I want to know, coming from your mouth, Clarence, am I really a monster? Ganun ba ako kademonyo noon kay Angelina para mas piliin mong makawala siya sa akin? Natigilan ako sa tanong na yon ni Benedicto. Alam kong di pa rin niya ako naiintindihan kung bakit ko nagawa sa kanya yon. Even if he knew that she's sick and pregnant, mas ginusto mo siyang umalis, risking both of my wife and my baby's life? Sambat sa akin ni Benedicto. Muling tumungga ng alak. Ramdam ko ang bigat sa bawat kataga niya. Bawat hinagpis sa puso niya, kinukwestiyon ko rin ang sarili ko kung tama bang naging desisyon ko. Ngayon na nakikita ko kung paano mahirapan si Benedicto, lalo na nung malaman niya ang katotohanan. I missed her. Naparunok ako nang maringgan ang boses ni Benedicto ng pagkaralgal. And then, he's like choking with his crying. Umiiyak siya. Clarence, remember the story I told you before about that shadow? Yes, mabait ako napangiti. Laging kinukwento Benedicto ang tungkol sa isang anino na lagi raw nakasubaybay sa kanya. Diniro ko nga na baka stalker yon, pero ipinagdiinan niyang hindi, na ang aninong yon ang dahilan kaya't lumaban siya at hindi nawala sa sariling katinoan. Nagsimula lamang siyang di magkwento tungkol doon nung dumating sa buhay niya si Miriam. I found her. Putol-putol na saan niya sa pagitan ng mga hikbi. I found her, Clarence. Humarap sa akin si Benedicto. Nagulat ako sa pagbabago ng kanyang katawan. He slimmed down. Ang mga mata niyang sobrang tapang noon ay nawala ng kulay. Purong pagsisisi ang naroon. I found her, Clarence, but you make him disappear again. Nagulat ako. Nanlaki ang mga mata ko. Para kong binuhusan ng malamig na tubig nang matanto ko ang sinasabi niya. Ibig sabihin, she is my shadow, Clarence. Angelina is my lovely shadow. Inawakan ako ni Benedicto sa kamay, yumuko habang umiiyak. Kung hindi ko siya pinigilan, baka lumuhod siya sa harapan ko. Pinaupo ko siya na maayos sa kinaupuan. Clarence, tell me, where is Angelina? Nakikiusap ako. Alam kong alam mo kung nasan siya ngayon. Please, tell me where she is right now. Napalunok ako. Napakuyom. If I have known, baka nga sinabi ko na. Benedicto, even if I want to tell you, totoong wala akong alam kung nasan si Angelina ngayon. Umangat ang luhaang mukha ni Benedicto para tingnan ako. Napailing siya, hindi naniniwala. I was tricked. Pinuntahan ko ang address na nakalap ko kung saan dapat siya dalhin Dr. Enrique. Wala siya roon, Benedicto. Matalino si Dr. Enrique. Mukhang sinadya niyang malaman ko ang balak nila ni Angelina noon. Sinadya niyang ibigay sa akin ang peking address. Bago siya mamatay, sinigurado siyang hindi matutunto ni naman si Angelina. Even the card I gave her, yun sanang huling alas ko para matrack siya. Pero ni minsan hindi niya yon ginamit. Nagkamali ba ako sa naging desisyon ko? Hindi ko na alam. Ang alam ko, pinakawalan ko na lamang si Angelina sa isang sitwasyon nagpahirap sa kanya. I will find her for you, ika ko. Akala ko ang naging desisyon ko ay magiging mabuti para sa dalawang taong pinapahalagahan ko. Nagkamali na naman yata ako, gaya noon, gaya ng nangyari kay Sofia. Benedicto's point of view. Days passed, becomes week, and then months. Halos 6 na buwan na ang nakakaraan pero wala kaming napapala sa paghahanap. Wala akong makita ni anino ni Angelina. She really disappeared without traces. I slowly buried myself in work. Nag-umpisa ulit ako magtrabaho pero hindi ko kinaligtaan ng paghahanap kay Angelina. Kahit nasa kalagitnaan ako ng trabaho. Kapag tumawag ang private investigator, kinukuha ko. Kahit napupunta ako sa meeting at may balitang nakita si Angelina, pupuntahan ko. Unti-unti kong tinatanggap sa sarili ko ang katotohanan. Niyayakap ko ang pagdurusa ng puso ko. Yun lang ang magagawa ko. Hindi ako pwedeng magpadaig sa pagdurusang yon. Gusto ko pang makita si Angelina at humingi ng kapatawaran. Kung kailangan kong isabuhay ang pagdurusa kong ito, ay mabubuhay akong nagdurusa. Benedicto, anong balak mong gawin? As the day goes by, hindi lang paghahanap kay Angelina ang ginawa ko. I traced all her past. Kasama na roon ang pamilyang kinagisnan niya. Inuna ko si Mr. Montenegro.
Nagtago siya ngunit di naman nagtagal na sakote siya ng mga tauhan na inuutusan ni Clarence. Ako mismong haharap sa kanya, Clarence, sabi ko. Kinalap ang mga papeles at saka inayos. Ako mismo. I will make Angelina suffer. Bakit hindi ko naman gagawin yon sa mga taong nagpapahirap din sa kanya? Ngayon na alam ko ng totoo, hindi na ako mangingiming parusahan sila. I know Angelina tried to protect her father, pero ang proteksyon na iyon ay hindi nararapat dahil ang totoo, hindi naman siya totoong anak ni Mr. Montenegro Benedicto. Pakiusap, patawarin mo na ako. Pangako, hindi na ako muling magpapakita pa sa harapan mo. Palayain mo lamang. Isang suntok para sa kasinungalingan niya. Isa pang suntok para sa pagpapaikot niya sa akin. At isa pa para sa pagpapabayan niya kay Angelina. Benedicto! Halos mawalan siya ng malay. Alam kong hindi ko mababayaran ang mga nagawa ko kay Angelina sa pamamagitan ng ganito, pero he deserved this. All of them that treated Angelina badly deserves this. I deserve this also, pero si Angelina lamang ang hahayaan kong magparusa sa akin. Kung sasabihin niyang mamamatay ako, gagawin ko, mapagbayaran ko lamang kasalanan ko sa kanya. But for now, may mga atraso muna sa kanya ang pagbabayaran ko. Who are you? Bakit nasa iyo si Angelina? Dumagundong ang katanungan ko na iyon sa loob ng isang bakanteng gusali. May mga factory kaming naabandona na dahil sa kalumaan. Doon namin dinala si Mr. Montenegro. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Benedicto. Binato ko sa kanyang DNA test na pinagawa ko. Luckily, we still have Angelina's hair sample. Hindi ko kailanman pinagalaw ang kwarto niya and her stuff are still there. Maging ang brush ng buhok niyang may mga nakalagay pang naglagas na buhok. Hindi mo tunay na anak si Angelina, Mr. Montenegro? Ngit-ngit na saad ko. Kinuwelyohan siya kahit na nakabulagtan na sa sahig. Nawala ng kulay ang mukha ni Mr. Montenegro. Iniiwas ang mga mata na naniningkit na dahil pumutok ang ibabang bahagi ng kaliwang mata. Benedicto, tell me, sigaw ko. I want to know everything about Angelina. Alam ko, huli na ako pero gusto kong makilala siya mula nung bata pa siya. Kinuha ko siya sa ospital. Ninakaw ko bilang ganti sa kanyang ina sa panlulokong ginawa niya sa akin. Sinong magulang niya? Marahas na umiling si Mr. Montenegro. Wala na siya. Pagkatapos kong kunin si Angelina, napag-alaman kong namatay si Luella dahil sa ginawa ko. Kumuyom ang kamao ko. Gusto ko siyang muling suntukin pero nagpigil ako. Baka mapatay ko ang taong nasa harapan ko. Kinuha ko lahat ng pagkakakilanlan ng ina ni Angelina. I made Clarence investigate. Baka nagsisinungaling si Mr. Montenegro na patay na ito. Nagbabaka sakali ako na sa pamamagitan ng paghahanap ng tunay na pamilya ni Angelina ay makabawi man lamang ako. Make him rot in prison, utos ko. Takot na nagmakaawa sa akin si Mr. Montenegro pero hindi ako nagpatinag. Are you okay, Benedicto? Tanong ni Clarence noong nasa sasakyan na kami. I felt weak. Bigla na rin lang sumibol ang luha sa mga mata ko. Kapag si Angelina ang naaalala ko, hindi ko mapigilan ang lumuha. Nanghihina akong napapikit. Nanginginig ang mga kamay kong ginamit sa pagsuntok kay Mr. Montenegro. Paano mag-ina, Benedicto? Muli akong nagmulat ng tanongin ni Clarence ang tungkol kila Miriam. Alam ko na naumpisa na ni Clarence na pahirapan sila pero hindi pa sapat iyon. Hindi pa sapat na bugbog at pasakit ng narasa ni Angelina sa kamay ng mag-iina. I will deal with them sooner. Sa ngayon, gusto ko munang umuwi. Clarence? Tumahimik si Clarence at sinunod ang utos ko. Mapait na sumilay ang ngiti sa mga labi ko. Miriam was the real daughter of Mr. Montenegro. Sila ang totoong pamilya. Pamilya ng manloloko at sinungaling. They manipulated everything, maging ang perang hiningi sa akin noon ni Mr. Montenegro. Ginamit lamang si Angelina at ang galit ko sa kanya para manipulahin ang lahat. At ako naman, nagpabiktima. I am really stupid that time. Kung hindi dahil kay Angelina, baka nga hanggang ngayon bulag at tanga pa rin ako. If she did not ask for marriage, baka nga natali pa rin ako sa kasinungalingan. Angelina's heart is cold. Kahit na gano'n ang kinagisnan niyang ama, ay minahal at pinagtatanggol niya ito. Kung alam lamang niyang pinagkaitan siya ng tunay na ina na nagmamahal sa kanya ng buo, baka mamuhi din siya kay Mr. Montenegro.
Lumipas pa mga araw. Kasalukuyan akong nasa conference meeting kay Scott via video call nang biglang pumasok si Clarence Benedicto. We had the lead. Napatayo ako. Di alintana na naroon pa si Scott. We may find her. Parang may bumuhat sa mabigat na pasanin ko sa aking balikat. I ended the call abruptly. Hindi na nagpaalam kay Scott. Alam ko, maiintindihan niya ako. He knows our story and wants a happy ending for us. Agad kaming bumiyahe ni Clarence. Ayon sa kanya, ang description ay tugmang-tugma sa isang pasyente sa ospital sa bayan ng San Isidro. Pero pagdating namin doon, humingi agad ng pasensya ang namamahala at isang nurse na nakausap ng private investigator namin. Pasensya na po, nagkamali pala ako. Akala ko kasi drama eme lang, totoo pala. Anang nurse na mukhang bata pa. Bagong graduate siguro. Nagtagis ang bagang ko. Bumiyahe kami ng malayo para lamang sa ganito? Damn! Pasensya na Mr. Ardente. Bago lamang si Nurse Ann dito. Hindi alam ang protocol sa ospital na to. Napatingin ako sa lalaking doktor na nagsalita. Parang may gusto kasing ipagdiinan ang mga kataga niya. I looked at his nameplate at binasa ang pangalan niya. Dr. Luigi Santos. Maliit lamang kaming ospital pero pinapangalagaan namin ang privacy ng aming mga pasyente. Hindi na mauulit pa ang maling impormasyon. Wala na ba talagang Angelina Montenegro dito? I showed them Angelina's picture from my phone. Umiling ang doktor at napatitig naman ng husto ang nurse doon. Pero agad din naman na umiling. Wala Mr. Argente, pero kung gusto mong makasiguro, I will give you the authority to check every patient we have here. Konti lang ang mga kwartong occupied ngayon, and those who are terminally ill, you can check on them also. Naikuyom ko ang aking kamao. Naglakad ako papunta sa bintana. Napansin kong may gusali pa sa likod ng ospital. Saglit lamang akong nagmasid doon. Nag-isip habang pinapanood ang isang madre na itinutulak ang isang wheelchair. May saka yun pero di masyadong makita dahil nakatalikod sila. Mr. Argente, do you want to check it? Untag na muli ni Dr. Luigi. Humarap ako sa kanila. Anong gusaling nasa likod? Imbes na sagutin ko siya ay tanong ko. Muling bumalik ang tingin sa tinignan ko kanina pero wala na ito roon. Kumbento, tipid na sagot nito. Muli akong bumaling sa kanya. Tumingin ako kay Clarence pagkatapos. Tumatanggap ba kayo ng donations? Tumango ang doktor. Kinausap ko si Clarence. I want to donate to this hospital. Maliit lamang to pero nakita kong maayos na napapatakbo iyon at napag-alaman kong halos libre ang konsultasyon doon. Lalo na ang malaman na may malalang sakit. Sa araw din niyon umuwi kami. Sa pag-uwi namin, nalagpasan namin ang kumbentong nakita ko kanina. Sa paglayo namin, hindi ko napansin ang babaeng naka-wheelchair habang nakatanaw sa papalayo naming sasakyan. Angelina's point of view. Sa isang sulok na tago, doon ako nagtago habang ang mga mata ko'y naghihintay na muling masilayan si Benedicto kahit sandali lang. Isang bagay ang gusto kong iwasan pero hindi ko mapigilan. Ilang buwan din niya na hindi ko siya nakita. Kamusta na ba siya? Naging masaya ba siya na wala na ako sa buhay niya? Hindi ko alam kung bakit niya ako hinahanap. Labis akong natakot nang malaman na may nagtatanong-tanong tungkol sa akin. Nang mapag-alaman namin na si Benedicto ay laking pagtataka ko. Dahil ba hindi ko napirmahan ang divorce paper namin kaya halos haglugugin niya ang mundo para mahanap ako? Alam ko gusto niyang lumaya mula sa akin. Kinakailangan niya ba akong habulit para doon? Habang papalayo ang sasakyan, nalulan siya. Mapait akong napangiti. Tama si Dr. Luigi. Hindi na dapat akong magpakita pa sa kanila. Kahit kay Clarence na siyang nagbigay sa akin ng pagkakataong makalaya. Pumasok na tayo, Angelina. Lumingon ako kay Sister Fatima nang siya ay magsalita. Ngumiti ako at saka tumango. May haharapin pa ako bukas. Kailangan kong ihanda ang aking sarili para sa panibagong pakikibaka. Muli, tinulak ni Sister Fatima ang wheelchair na kinululalanan ko. Mahina na ang katawan ko para maglakad. Iniiwasan din nilang matumba ako kapag umatake ang seizure o pananakit ng ulo. Kaya may nabuti ni Luigi na maratay muna ako sa kama o kung gusto mong mamasyal ay sa wheelchair lamang ako. Kung kinakailangan kong makonfine sa ospital ay mas minabuti niyang sa kumbento na lamang ako. Nakatutok siya ng mabuti sa kalagayan ko.
Sa pagpasok namin, nakasalubong ng mga mata ko ang mga mata ni Dr. Luigi. Mabilis siyang nakapunta roon pagkatapos makaalis nila Benedicto. Nginitian ko siya pero hindi siya ngumiti pabalik. Bumaba siya para pantayan ako. Na magkatapat kami, ginagap niya ang kamay ko at muli tumitig sa mga mata ko. Are you okay? Tumango muli ako. Huwag kang mag-alala sa akin, Luigi. Hindi ako papaapekto. Ika ko. Ang sabi mo nga wala akong dapat ipag-alala. Tumango siya. Hindi niya malalaman na narito ka? Bukod sa wala kang anumang traces na naiwan sa ospital, I did make sure na nakatagong lahat ng pagkakakilanlan mo sa sinuman. Salamat, Luigi. Hulog kayo ng langit sa akin. Kayo ni na Sister Fatima, ika ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang kinahantungan ko, namin ng anak ko kung wala sila. Ngumiti muli si Luigi sa akin. Take a rest now. Tomorrow will be a long day for all of us. Tumango ako. Tama siya. Dahil sa palubhang kalagayan ko, kailangan na akong ma-emergency cesarean. 8 buwan na ang pinagbubuntis ko at di nakakayanin pang hintayin ang kabuanan ko. Both of us were at risk now. Mas ikinatatakot ko na baka may mangyaring masama sa anak ko. Everything is ready now. Your baby will be in good hands. Nakahanda ng pasilidad para mapangalagaan siya. Tumango muli ako bilang senyales na naiintindihan ko siya. Dahil magiging premature ang baby, kinilangan niyang manatili sa incubator hanggang sa po pwede na itong makalabas. Kinakailangan niyang manatili doon na siguraduhin na walang anumang health issues ang anak ko, lalo't nitong mga nakarang buwan talagang humina ang resistensya ko. Alam ko, sa akin kumukuha ng lakas ang baby sa sinapupunan ko. Hindi ko labang talaga mapigilan ang pag-atake ng sakit ko. My baby is a fighter, yun lang ang masasabi ko. Kumapit siya hanggang dulo. Ina-assure ako ni Luigi na healthy ang anak ko. Kailangan lamang na ilabas siya ng mas maaga. Kailangan ko na rin daw ng treatment dahil kung hindi, tuluyan akong gugupuin ang sakit ko. That's the best option we have right now. Ihahatid na kita sa kwarto mo, ika ni Luigi. Tumayo na siya at pumesto sa aking likod para itulak ang wheelchair papunta sa kwarto na inuukup ako. Pagpasok namin, tumambad na muli sa isang kwarto na puno ng gamit medikal. Talagang iniorganisa nila ang lahat ng pangailangan ko doon. Mga monitor para mabantayan ang kalagayan ko. Minsan napapatanong na rin ako sa aking sarili kung bakit ganun na lamang nila akong alagaan. Minsan ko na yon na itanong kay Luigi at nag-iisa ang lagi nilang sagot. Dahil kay Enric, dahil pinagkatiwala niya ako sa kanila. Tinulungan ako ni Luigi makapwesto sa higaan ko. Nahihirapan na rin akong makahiga dahil malaki ang aking tiyan. Call us when you need something. Press your emergency pendant. Bili niya nang maayos na akong nakahiga. I will. Thank you. Pinatong ni Luigi ang kamay sa aking ulo. Malamlam ang mga mata niyang tumitig sa akin habang nakatingala naman ako sa kanya. Magiging maayos ang lahat simula bukas, ika niya. Sumibol ang luha sa mga mata ko. Yumuko ako para itago yon. Sana nga maging maayos ang lahat. Sa totoo lang natatakot ako. Ayaw ko lamang ipakita sa mga taong nakapaligid sa akin dahil nahihiya ako. Pero takot na takot ako para sa akin at sa aking anak. Hindi na nga baling ako mas mahalaga ang baby ko. Gusto ko na masilayan niyang mundo. Makilala ang mga taong lubos na nagsakripisyo para lang mabuhay kami. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Pumapasok sa isipan ko gabi-gabi kung paano ko magigising. Paano kung sa kalagitnaan ng operasyon bumigay ang katawan ko. Natatakot ako na baka manatili ako sa kadiliman. Pero ang takot na yon para lang sa mga duwag. Kailangan kong lumaban. Gusto ko pang makita at makasamang baby ko kaya pilit kong iwawaksi ang takot sa sistema ko. Hanggang kaya kong lumaban na laban ako at ang panibagong laban ay magsisimula. Bukas.